Ikalimang wika ni Jesus sa krus. Nauuhaw ako. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tulad ng ibang tagapagsalita ng ikalimang wika ni Jesus, narito po ako upang bigyang buhay ang ikalimang wika ni Jesus. Nakasaad sa sulat ni Juan, Kabanata 11, talata 28. Sa puntong ito, alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Tinanggap ni Jesus ang kaparusahang ipinataw sa kanya nang walang pag-aalinlangan, sapagkat nais niyang maligtas ang sanlibutan. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lamang mailigtas ang sanlibutan mula sa kasalanang kailanmay hindi niya ginawa. Hindi ba napakabuti ng Panginoong Jesus sa atin? Mga kapatid, sa oras na ito, pagnilayan natin ang hirap at uhaw na tiniis ni Jesus para sa atin. Sa unang bahagi ng ikalimang wika ni Jesus, nauhaw ang katawang lupa niya. Kung ilalarawan natin, ang pagkauhaw ay nararamdaman ng isang buhay na nilalang. Noong araw na iyon, tulad ni natin, si Jesus ay isang nilalang na nakakaramdam ng uhaw. Bakit ba nauuhaw ang isang lupang katawan? Isang madaling kasagutan ay dahil nakakaramdam ng matinding pagod. Sa mga oras na ito, ang Panginoong Jesus ay nasa sukdulang paghihirap. Ramdam niya ang paghagupit sa kanyang katawan. Dinanas niya ang matinding pagdurugo ng kanyang katawan at ang pagpako sa kanya sa krus. Hindi ba't napakasikip nito para sa isang ordinaryong tao? Sa kabila ng pagpapahirap, ay natiis pa rin ni Jesus ang mga pasakit sa kanya. Ngunit tiniis niya ang uhaw. Nauhaw ang Panginoong Jesus upang tayo ay iligtas. Ang Diyos na lumikha ng tubig ay nauhaw para sa atin. Marahil ang pagkauhaw ay isang napakababaw na karamdaman para sa atin. Ngunit kay Jesus, ito ay isang napakabigat na hamon sa Kanya. Nauhaw ang Diyos para lamang tayo ay iligtas. Napakabuti ng Panginoong Diyos sa atin sapagkat sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa ng tao, isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang tubusin ang kasalanan na hindi naman siya ang maigawa. Nauuhaw ako. Ang pahayag na ito ay hindi lamang dahil sa pasakit na naramdaman ng Panginoon. Ito ay upang matupad ang hula sa Salmo 69, talata 21. Nakasaad dito, sa aking uhaw ay pinainom nila ako ng suka. Kung ating pagninilayan, napakahirap ng dinanas ni Jesus upang tayo ay maligtas. Sa halip na tubig na kanyang nilikha ang makapapawi ng kanyang uhaw, suka ang ipinainom sa kanya. Napakasakit nito para sa ating Panginoong Jesus. Sa halip na mapawi ang uhaw, mas lalo lamang iyang natikman ang pait ng pagpaparusa ng mga tao sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pasakit na nagawa ng tao sa ating Panginoong Jesus, hindi ito alintana upang mawala ng pag-asa ang ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nangyari kay Jesus, ang lahat ng paghihirap ni Jesus sa krus, ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa sanlibutan. Mayroong perpektong plano ng Diyos para sa atin. Ang sakripisyo ni Jesus ay hindi pangyayaring bago lamang sa atin, kundi ito ay bahagi ng plano ng pag-ibig ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa krus ay hindi isang aksidente.
kundi ito ay isang magandang plano para sa kinabukasang haharapin natin. Si Jesus ang dahilan kung bakit mayroon tayong kinabukasang haharapin bilang mga taong mananampalataya sa Kanya. Kung iisipin, ang uhaw ay tanda ng kakulangan. Kapag nauuhaw tayo, hinahanap natin ang tubig upang mapawi ang ating pangangailangan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, ang pagkauhaw ay may mas malalim pang kahulugan. Sa parehong pamamagitan, si Jesus ay nauhaw hindi sa tubig, kundi sa kaligtasan natin. Kaligtasan ng tao. Nauhaw siya para sa atin. Nauhaw siya hindi para sa kanyang pansariling kapakanan. Ito ay dahil sa kaligtasan natin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya't kapalit ng pagpapakahirap sa krus ni Jesus para sa atin, magkaroon tayo ng pagsisisi, sapagkat si Jesus ay uhaw sa ating pagsisisi. Magsisi tayo sa bawat kasalanan kailanman ay hindi nagawa ni Jesus. Punan natin ang pagkauhaw ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi at paglapit sa Kanya, nang sa gayon ay maibsan ang uhaw na Kanyang naramdaman sa krus. Ang Panginoong Jesus ay uhaw sa pag-ibig at pagbabalik natin ng ating natin sa Kanya. Kaya't magbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tubig ang hinahanap ni Jesus sa krus. Hinahanap niya ang puso natin sa pananampalataya sa Kanya. Sa puntong ito, sa palagay po ninyo, si Jesus ba ang tunay na nauhaw o tayong mga taong iniligtas niya? Nauhaw ang ating Panginoong Jesus, ngunit sinasabi ni Jesus ang katagang, nauuhaw ako. Ang katotohanan ay tayo ang nauuhaw. Nauuhaw tayo sa salita ng Diyos. Nauuhaw tayo sa Kanyang presensya. Kung sa kahulugan ng ating pamumuhay, saan ba tayo nauuhaw? Sa tubig lamang ba? Sigurado ako karamihan sa atin, hindi lamang sa tubig nauuhaw, sapagkat maraming bagay ang kinauuhawan natin. Sa kasalukuyang estado dito sa sanlibutan, uhaw tayo sa kapayapaan. Sa nagaganap na digmaan at krisis dito sa sanlibutan, hindi lamang isa o dalawang bansa ang apektado. Kahit malayo ang ating lugar mula sa mga bansang ito, apektado pa rin tayo. Dahil dito, uhaw tayo sa kapayapaan ng bawat isa, bawat bansa at bawat panig dito sa sanlibutan. Kailan ba magkakaroon ng kapayapaan? Mula sa mga nararanasan natin sa kasalukuyan, isa itong pagtawag sa atin na patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kanyang salita. Sa bawat kinakaharap na hamon sa ating buhay, ang ating sarili ang pundasyon ng kapayapaan. Sa ating mga kilos, magmumula ang kapayapaan, kasabay ng gabay ng Panginoong Jesus. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi lamang tayo nauuhaw sa kapayapaan. Alam ko pong nauuhaw din tayo sa pag-ibig. Sapagkat tayo ay may puso, tulad ni Jesus. Pag-ibig ang magdadala sa atin sa kapayapaan. Ang pag-ibig ay para sa bawat individual na sumasampalataya sa Diyos. Kung may pag-ibig, mayroon din kapatawaran. Uhaw tayo sa
kapatawaran mula kay Jesus. Sa bawat kasalanang ating nagawa, nauuhaw tayo sa kapatawarang magmumula sa ating Panginoong Jesus. Ngunit tanungin natin ang ating sarili. Deserve ko ba na patawarin ako ng Panginoon? Sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya, maiibsan ang pagkauhaw natin sa kapatawaran na mula kay Jesus. Sa bawat hamon sa ating buhay, kung tayo ay patuloy na maglilingkod kay Jesus, patuloy niya tayong pagkakalooban ng kapayapaan, pag-ibig, kapatawaran at pag-asa. Sinabi nga ni Jesus, ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ang pagkauhaw ni Jesus sa krus ay hindi lamang uhaw sa tubig, kundi ito ay uhaw sa kung paano tayo mabuhay sa ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesus ay uhaw sa ating silos. Nauuhaw siya kung ano ang kaya natin gawin para sa Kanya. Ako bilang isang tao, ang pagiging isang anak, pagiging kapatid, pagiging kaibigan, pagiging estudyante, pagiging kaklase, at pagiging isang kabataan. Lahat ito ay may kaakibat na hamon para sa akin. Ngunit sa kabila ng mga hamon na ito, sa Panginoong Diyos ko lamang inihaharap ang lahat. Sa Kanya ko ay nilalapit ang lahat upang humingi ng gabay. Sa tuwing pinapanghinaan ng loob, paglapit sa Panginoon ang una kong ginagawa. Pagdarasal na bigyan niya ako ng kalawakan ng kaisipan upang maintindihan ang lahat ng nangyayari at kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa kabila nito, alam ko na nauuhaw ako sa presensya ni Jesus. Uhaw ako sa pagtugon niya sa aking mga panalangin. Kaakibat nito ay ang mabubuting gawa na magmumula pa rin sa aking sarili. Bilang isang kabataan, ang paglilingkod sa kapwa ang alam kong mabisang paraan upang maibsan ang uhaw niya. Pananampalataya at paglapit sa Kanya ay isang mahalagang gawain upang mapawi ang pagkauhaw ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagpapalaganap ng salita ng Diyos, na ipapakita natin ang paglilingkod sa Panginoon. Isa itong paraan upang pawiin ang pagkauhaw niya. Sa pamamagitan ng pagpunta sa Kanyang bahay panalangin, malamang ay napapawid natin ang uhaw ng Panginoon. Kaya patuloy tayong maglingkod sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoon, upang mapunan natin ang pagkauhaw na naramdaman niya sa krus. Ang simpleng salitang nauuhaw ako mula kay Jesus sa mabuting balita ni Juan ay isang paalaala sa atin na sa pamamagitan nito, nakakaranas tayo ng paghihirap ng katawan, katuparan ng kasulatan, at pag-ibig niya sa atin. Si Jesus ay nauhaw sa krus upang ang ating kaluluwa ay hindi na kailanman magutong muli sa Diyos. Magsilhod po tayong lahat para sa panalangin. Panginoon, sa mga oras po na ito, nasaksihan namin ng iyong paghihirap mula sa krus. Alam po namin na ikaw ay nauhaw sa pagpapakahirap sa krus upang iligtas kami mula sa kasalanang kailanman hindi mo nagawa. Kami po ay lumalapit sa iyo upang magsisi at humingi ng kapatawaran. Nawa po ay basbasan mo ang bawat isa sa amin na naririto ngayon upang panatilihin kami magsisi at talikdan ng aming mga kasalanan. Nawa po sa aming pagsisisi ay maibsan
ng pagkauhaw na iyong dinanas mula sa krus. Ito po ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.